Pinaigting pa ng Philippine Navy ang kanilang disaster response program. Ito'y upang matulungan ang ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Narito ang ulat ni Julius Disamburon. Mataas na tubig baha, malakas na ulan at hangin, mga punong nabuwal at mga stranded na mga pasahero. Ito ang kadalasang nagiging eksena kapag sasapit ang panahon ng tag-ulan o DKI kapag may bagyo. At pinaalala ng pamahalaan kapag ganitong pabago-bago ang panahon ang paghahanda para po sa ating mga kababayan. Ito ay upang mabawasan na kabilang ng mga casualty lalo kapag dumarating ang bagyo na hindi na kung anong araw, oras, minuto o segundo ito maaaring matalasan. Isa na sa mga todong naghahanda ang Philippine Navy. Ayon kay Fleet Marine Force Commander George Amba, sapat ang mga nilatag nilang mga kagamitan sa panahon ng sakuna. Mayroong mga trailer trucks, may mga trailers kami na nandun na lahat yung mga disaster response equipment, rubber boats, outboard motors, generators, life-saving equipments, and of course, towed siya ng M35 trucks. So, nagawa namin yung inspection noong 30 May. So, tamang-tama na ngayon, nag-umpisa na yung tag-ulan. Masabi namin, especially dito sa National Capital Region, ang Fleet Marine Ready Force ay handa na upang tumulong sa ating mga kababayan just in case. Habang wala pang tag-ulan, ilang disaster preparedness trainings na din naman ang kanilang isinagawa. Sa ngayon, isang disaster response task unit na siyang mabilis na tutugon sa disoras ng kalamidad ang binuo na kinabibilangan ng mga miyembro ng Philippine Navy mula sa Maynila at Cavite. May mga kagamitan po tayo na mga pang-medical first aid at mga tao na marurunong para mag-administer ng medical. At sa ngayon po, yung sa paghahanda rin, hindi lang po pag-inspeksyon ng ating mga DRO teams at ng mga kagamitan ng aming ginagawa. Nagkaroon din po kami ng mga pagsasanay o yung trainings for disaster response. Ilan lamang sa mga karaniwang isinasaisip bilang bahagi ng inyong calamity preparedness and plan ang kaalaman tungkol dito. Mahalaga din ang pagkakaroon ng koordinasyon sa bawat miyembro ng pamilya. At dito po pumapasok yung mga training sa WASAR o yung Waterborne Search and Rescue, yung ating collapse structure search and rescue, yung basic rope rescue techniques, medical. Tandaan, importanteng handa ka parate kaysa naman magsisi sa bandang huli. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.